Kanina, actually ano na, medyo nasusuya na akong pag-usapan 'to, pero ito last na 'no. Kasi kanina nakita ko kinontent na naman pala ako ni ano, ni Yuse Claire Castro na eto seriously 'no, walang halong sarcasm whatsoever. I mean, bakit ba ako pinag-aaksayan ng panahon ng Malacanang, 'di ba? Kumbaga napikon sila ron sa kritisismo ko, 'di ba? Sinabi ko, kung mapalusutan ka sa budget ng matinding insertion, 'di ba? Either in term na ayaw nila or kasabwat ka. Okey, okey sila magalit. Although dapat mas mahaba ang PC nila dahil sila yung nasa gobyerno, hindi po ba? Hindi sila puwedeng pikon na katulad ng ordinaryong Pilipino. Dahil sila yung nasa gobyerno, 'di ba? Dapat expected naman nila yung criticism. Ngayon hinahanapan ko ng resibo, pinaliwanag ko naman, 'di ba? Pinaliwanag I can explain again the budget process to all of you. Pero ang sa'kin parang, medyo weird lang na pinag-aaksayan ako ng oras ni, Yuse Claire Castro. And mukhang ito nangyayari, 'di ba? Nira-rally niya yung mga trolls in favor of the president, yung mga vloggers na kakampi nila, talagang nira-rally niya, 'di ba, against me. Ako yung single target, eh, 'no? And what does that say about Yuse Claire Castro? Hindi niyo ba naisip 'yun, 'di ba? What does that say about her? Kagalang-galang yung posisyon niya tapos gagamitin niya 'yan, 'di ba? Tini-twist pa na ano, minamaliit ko yung presidente. Minamaliit ko ba yung presidente? Unang-una bilyonaryo 'yan, Marcos 'yan. Sino ako para maliitin 'yan? Hindi po ba? Laki sa yaman 'yan, nag-aral sa Oxford 'yan, I think pati Princeton. Masarap ang kinakain niyan. Wala akong panama diyan, 'di ba? Sa akin lang, legit yung kritisismo ko. Kung hindi niya natanggap, that's fine. Pero para i-rally yung buong troops niyo, 'di ba? Yung yung mga trolls ng Malacanang, yung mga vloggers niyo. Nababasa ko naman yung ginagawa ni Yuse Claire Castro rito, eh, 'no? Parang fire up niya lalo yung situation para magalit sa akin. Pero hindi niyo ba naisip dito sa ginagawa ni Yuse Claire Castro tsaka ng mga kaalyado niya, kung ang kalaban niya yung mga Duterte, hindi ako galit sa mga Duterte personally o dito kay Marcos o President Marcos personally. Kung napapansin niyo tinututukan ko rito issue, 'no? Pero dito sa ginagawa nila, don't you think this actually favors your enemy, yung mga Duterte? Yung ginagawa niyong, online hate train against me? Yun lang, something to think about, 'no? At saka sa dami ng importanteng dapat pag-usapan, talagang ako na naman yung topic ni Yuse Claire Castro. Oh, ito napansin niyo, ito topic ko 'to, eh, 'di ba? Kasi importante 'to. I know this is a very important issue, itong mass school shooting. So, dapat pag-usapan ito. Kahit hindi gano'n karami yung nanonood kumpara sa politika, kung napansin niyo pinag-uusapan natin ito. Parang before 'di ba, meron akong separate playlist about the Bangsamoro. Hindi siya sexy topic kasi alam ko hindi masyadong nakikialam yung mga outside of, BARM diyan, eh. Pero lagi ko siyang dini-discuss dahil importante 'yan. I know that it's very important for all of us. Anyway, siguro ito mas nagre-reveal 'to ng ano, ng character dun sa mga namamahala sa atin para pag-aksayan pa ng panahon nito, 'di ba? Umay na, eh. At least 'di ba, kayo na po humusga 'no, kung, how that revealed, ah, certain things about certain people. Mm. Oo. At least nagkaalaman tayo na merong troll ang Malacanang 'no, ang dami. Tsaka marami silang mga vloggers. At least nagkaalaman 'no, naglabasan, eh. Mm. Ganda gamitin niyo na lang dun sa kalaban niyo, kasi yari kayo sa 2028. Actually yari tayo pati ako 'di ba? Sa dami ng mga kritisismo ko sa mga Duterte. Oh, sa tingin niyo palalampasin nila 'yun 'pag sila yung nakabalik sa kapangyarihan. Oo, eh, lalo siguro kayo nasa gobyerno, 'di ba? Mm. So, you have to focus on the real enemy, kung ano talaga yung, sino yung hindi nakakabuti sa bansa, oo. Okey, anyway, mm. Tsaka huwag niyo na akong pasikatin, Diyos ko, si Yuse Claire talagang laman na naman ako ng podcast niya, eh. Baka itong sinasabi ko ika-cut niyo na naman tapos magko-comment na naman kayo bukas. Laman na naman ako ng content niyo. I mean, ano bang meron sa pagmumukha ko, 'di ba? Mukha nga ako hindi naligo ngayong gabi, eh, tapos, iko-content niyo pa ako, 'di ba? Kumbaga mas marami kayong problema na dapat asikasuhin, ayan. Bilang leader, 'di ba? Bilang bahagi ng pamahalaan, mas mataas po expectation sa inyo kasi nandiyan kayo, eh. Siguro kung ako yung nandiyan sa lugar ninyo, 'yun, mas marami expectation sa akin at to be honest, hindi ako ganyang kapikon. Pero nga hinding-hindi mangyayari 'yan dahil I will never be a spokesperson for any government, ayan, for any politician, and that I can say with certainty.
because ayoko isuko yung boses ko. Ayan. Na puwedeng hindi niyo gusto, puwedeng nababastusan kayo. Pero kung babalikan niyo po yung sinabi ko, malinaw naman po ano, conditional yung sinabi ko. Mm. Siyempre, palalabasin niyo na talagang kabastusan, okey. Okey, tama na. May pang-content na naman kayo bukas, okey. Dun sa mga na inuurot pa rin ako dahil bumabagsak yung mga subscribers na babawasan. Opo, marami pong ano nag-unsubscribe. Honestly, okey lang po yun, oo. Choice niyo po yan, oo. Kung lumipat kayo dun sa mga gusto niyong pakinggan, siguro nare-reinforce yung paniniwala ninyo. Pero hindi po siya masustansya sa diskurso publiko kung gusto niyo na nadidinig yung gusto niyo madinig. Ayan. So, kumbaga hindi ako naba-butthurt sa ganyan. Alam niyo kung bakit? We started from scratch. We started from zero. Tas marami dito sa mga nanonood sa'tin ngayon, ang mga nagtitiyaga, ano pa, less than 1,000 subscribers. Alam niyo, the fact na pinag-uusapan natin yung bilang ng subscribers, et cetera, following, dun yung makikita ko ano yung priority ng mga content creators na napakababaw. Imbis na pinag-uusapan niyo na lang yung content, hindi ba? Ano ba yung diskusyon na kahit papaano mas magiging masustansya, 'di ba? Na makakatulong sa mga kababayan natin. Ito example ito, hinard ko 'to, eh. Definitely di-discuss natin ito. Nagsa-suggest si Light Sara kung puwede raw bigyan natin ng isang episode, pag-usapan lang natin yung electoral system natin. Actually, kung nakikinig o nanonood ka noon pa dito sa programa natin, ang dami nating episodes na dine-vote. Pinag-uusapan natin yung ating broken electoral system. Actually ngayon 'no, kung hindi lang gabi na, 10:31 na, eh. Gusto kong pag-usapan sa inyo kung gaano ka-broken yung ating electoral system. Kung bakit yung ating electoral system ay talagang pabor dun sa may pera, dun sa mga sikat. Ayan, sino yung mga na-elect na mga leaders natin? Mga magnanakaw, mga bugok, mga tanga. I'm not referring to the president, baka ma-trigger na naman kayo. Pero aminin niyo na, 'di ba? Tingnan niyo lang po yung mga napapanood niyo sa TV ng mga pulitiko natin, eh. Maraming magagaling, pero marami ring hindi, hindi ba? Maraming nananalo dahil lang may pangalan, dahil lang nag-iingay at dahil may pera, oo. Sa tingin niyo, kulang na kulang tayo sa mga choices? Hindi, maraming mas magagaling diyan. Bilangin niyo yung mga senador ngayon, 24, 21 lang ngayon yung nandiyan dahil yung dalawa nakakulong, yung isa nagtatago. Saka nakakita ng Senado na gano'n at meron pang ilang mga most likely makakasuhan. Saka nakakita ng gano'n 'no, 24 na rin yung senador natin, katakot-takot pa yung kinakaharap na kaso ng iba at hindi mo puwedeng sabihing pinopolitika lang, eh, 'di ba? Reflection 'yun sa kalidad ng Senado na meron tayo, oo. Maraming matatalino sa Senado, pero tanggapin niyo na meron ding mga hindi, 'di ba? Hindi ko na gagamitin yung term 'no, siguro sabihin na lang natin, meron ding mga not as sharp as the others. Kasi marami napipikon, eh. Ayoko na gamitin yung term baka i-splice na naman tayo, pagkakakitaan naman tayo nitong mga content creators na 'to na nira-rally mismo ng Malacanang, eh, 'no. Grabe, di niyo makikita 'no. Ay naku, naubos kayo tuloy.